Hello guys. Nagluto si mama ng adobo. Pisit wala. Pag-isip na wala tingog. Nakatulog yung aking brother-in-law dahil sa sobrang init dito sa Pilipinas at si Jack naglalaro early in the morning. Ganito ka peaceful yung bahay namin early in the morning. Malinis na yung bahay kay maaga naglinis yung aking sister. Sobrang malinis kasi yan siya sa bahay at ayaw niya na may maraming kalat dahil hindi siya makarelax. Hindi man kasi ganyan yung ugali ko. Si Jack nagwild na naglalaro dito sa giliran. So si mama aalis daw siya, pupunta siya sa kanyang friend. Ito yung aming view dito. At tinawagan ko pala si Jessica at Jenny dahil sobrang excited na nila sa aking good news na excited na sila makita si Jack. At nandito yung aking sister, maglalaba daw siya. Sumunod ang bata. Every time umaalis si mama, nire-remind niya kami na initin namin yung adobo, pagkain namin. Kay always yan siya na-worry. Maaga kasi yan siya nagluluto ng mga pagkain namin. Pag maaga magising, magluto na yan siya ng food for everybody. Kaya pag umalis na ito si mother, pauwi ng Thailand, mamiss talaga yan ng aking sister na kay 1 month ba sila nagbanding-banding ng aking mama. May iro pala dito. 5 o'clock pa lang gising na yan si mama. Magluto yan siya ng umagahan. Magsinabawan ng mga manok, ng mga isda, tapos gulay, lahat ng mga lulutuin. Ito pala yung makaganda dito sa Pilipinas pag ang view ganito. Pero sobrang init sometimes. Si Jack tuwang-tuwa. Ano kaya yung kanyang ginagawa. So happy ako na nandito ako sa Pilipinas. Na-experience ko ang Philippines, ang aking sister, aking mother, ang aking brother-in-law na meet ko. Nandito si Jack. Naglalaro to siya dito. Kay pag nasa loob yan ng bahay, iiyak man yan siya. Hindi pa umalis si mother. Sabi niya, iinitin daw namin yung adobo. Pero siya na pa din ang nag-init. Hindi, ganyan yan siya. Hindi siya mapakali. Ganyan talaga yung love of the mother natin, no, na always and forever. Before ako umalis sa UK, before ako dumating dito sa Pilipinas, madami akong nadinig kay Papa na si Mama daw is very lazy daw. Hindi daw marunong magluto daw, hindi daw magutom daw siya, ganito ganyan. So tuwang-tuwa diyan si Jack, nakikipaglaro yan siya. So, at na-prove ko na pagdating ko dito, nakabanding ko si Mama. Kahit naman nung sa Thailand pa ako, nakabanding ko si Mama. Siya man yan, magluto sa amin. Oy, siya yung magluto sa akin. Tapos yung bago akong panganak, siya yung nag-alaga sa akin. Hindi ko alam kung saan galing yung mga chika ni Papa. Hindi naman yan katotohanan, mga imagination lang niya. So sa lahat ng mga nakakilala kay Mama's personal, kung nanonood kayo ng vlog nito, huwag kayo maniwala sa mga istorya-istorya na lazy daw si Mama dahil na-prove naman namin yan, oy, na hindi man lazy si Mama, inalagaan niya man kami. Tapos nakatapos kami ng pag-aaral dahil lang din kay Mama. Siya yung nag-travel. Siya yung talaga, umalis siya ng Pilipinas, pumunta siya ng Saudi, pumunta siya ng Thailand para mapa-eskwela lang kami. So hindi ko maintindihan bakit sinabi ni Papa yun sa amin na madaming mga negative feedback nga. Ang ugali daw ni Mama is hindi daw maganda, maginto ganyan. So alam yan ni Mother at alam din namin na hindi naman hindi naman maganda. Alam naman namin na yung ugali ni Mama maganda. Oy, kay kung lazy pa si Mama, hindi sana yan nagsikap na mapaaral kami, mapatapos kami ng pag-aaral. Maghanap lang yan ng bagong juwa, ganyan. Pero hindi talaga yan siya nagjuwa si Mama kay for a very long time sisikap talaga siya makatapos mi ng pag-aaral. So is a lot of negative feedback. Ngayon ko pa nasisink in sa akin kuan na baka may reason si Papa bakit niya ginagawa. Tignan nyo, nilutuan kami ng adobo. Every morning yan, magluluto ng kung ano-anong putahe para sa amin. Makakain lang kami. Magluluto yan ng rice. Maaga yan nagigising. Mga 5 o'clock, gising na yan. Nagluluto na yan si Mama. Sa isip ko baka sinasabi at sinisiraan ni Papa si Mama dahil gusto niya na ang loob ko nasa kanya siguro. Yun yung naiisip ko for now pero I don't know. Nasa sa kanya na yan. Ay, kay Papa siya na yung may alam sa kanyang iniisip sa mga ginagawa niya dahil si Mama bitaw no. Ang mga sinasabi man ni Mama sa amin mga experience lang niya. Yung mga past experience niya ng katotohanan na nung mga bata pa kami. Ano yung experience niya pero it's not good na si Papa kahit may nagpunta sa kanya doon, nag-visit, pagtawag, sabi niya na, Mama mo, oy, pangit ang ugali, ganito, ganyan, sinasabi niya. Tapos yun, si Mama, nag-iyak tawon niya. Naaway pag yun mi ato ni Mama kay kanang,
parang kinakampihan ko si Papa ba, parang sa Papa ako nakikinig. Tapos naisip ko bitaw ngayon, it's not fair. Dahil ngayon na nagbabanding kami ni Mama, nakikita namin yung totoo niyang ugali na mabait si Mama, wala siyang problema, nagluluto siya, mahal niya kami unconditionally kahit walang pira na kapalit, kahit walang mga kung ano-ano na mga kapalit. She's always there for us. Yun yung aming basyan ng pagmamahal. Ang pagmamahal is hindi lang now na, nak, I miss you, nak. Si Mama, it's since the day that my father went away. Oh, si Mama talaga yung nang always nandyan. Siya yung nag-contact sa amin, ang hirap, ginhawa. Nasa always na unsa naman yung camera. Si Jack ba, ang ingay niya dito. Ang sister ko, hindi pa natapos o ganyan yan siya everyday. Ano talaga yan siya sa kanyang mga inaasikaso-kaso. Si Jack very talkative na at may maraming nagsabi nag-ano na si Jack kanang baka naka-adjust na ng konti pero medyo nag-slim down siya dito sa Pilipinas dahil sa kadilanan palagi siyang nagsusuka, nagtatai at may sipon at ubo dahil nahawa sa akin. On and off man din kasi itong aking sipon at ubo, mga paos sa life. May sabi pala bakit wala daw sopa dito. Okay? Before ako pumunta ng Pilipinas, nag-ano na kami ng sister ko na magplan na magbili ng sofa. O, para pag uwi namin ni Jack, magkuan, mga family, everybody in the house, may sofa. Jackie boy, oy. So, ang nangyari is, nagpadala ako ng money sa aking sister para ibili ng sofa. Pero hindi nabili ang sofa dahil, sabi ng sister ko, sayang. Oh, makinig kayo sa akin ha. Sabi ng aking sister, sayang man dahil maybe hopefully makapunta na siya ng USA. Sayang yung kanang sofa, mga gamit, kaya hindi na magamit, kaya wala mag-aalaga. Kaya si Mama, babalik pa man ng Thailand mga ilang years. So, maiiwan sa Pilipinas, walang gagamit. Ang reason doon is, yon yung reason. Kaya walang sofa dyan sa aming sala. Tapos sabi ng aking sister, na itabi na lang natin tong pera. O si tinabi namin mga 5,000, 10,000 sana yung money book kay surprise ni Mama, 15,000. Kaso, nagastos dahil inuna ko si Papa sa lahat ng mga needs niya sa hospital. Kaya, ang mga madaming sinasabi dyan na walang alam, madami kaming mga ganap na hindi ko sinabi dito sa social media. Madami pang mas better and the worst. So nilakad ko si Jack dito kay umiiyak nga siya doon sa bahay. Sa baasan ng sinso dere, oy. So much for that. Nagchika nga kami ni Jessica na sobrang excited daw siya makita si Jack. Excited yung mga ate ni Jack na makita siya uli kahit matagal na silang hindi nagkita. So na-miss din ni Jack yung kanyang mga ate. So ito dito kami naglalakad every morning and afternoon. Ito yung daily routine namin ni Jack. Na high blood ako kagabi sa kuan hospital ba. Kay si Papa nabutan namin di dialysis. Ay ang hirap naman magchika nito. Tapos yung nabutan namin sa kanya week siya ba week. Pag after kasi siya i-dialysis. Week siya pag after i-dialysis. Kanya ang nahitabuan na kay ano man kanang may babae doon sobrang marites. Sabi niya sa akin na dapat daw nandun daw yun talaga ako, may magbantay daw sa aking papa daw, ito ganyan ano man hindi man ganito magduol kung sino, iiyak ng ganito kahit nandyan ako sa loob ng bahay. Pero pumupunta naman ako doon. Nagdala ako ng kuan one time ng mga need niya doon. Tapos kahapon, nag-alis ako, naghanap kami ng brief niya at mga pants. Yung mga request niya ba, yun, na high blood ko, nag-walk out ko kay yung marites doon ba. Pangit yung tuno niya, parang siya kawawa daw lagi kay mag-isa lang, ganito ganyan. Issue kayo day. Dan kay issue diri niya. Sabi ko, di mo pataka, dili gawa-gawa ng para silang mga basher sa aming buhay. Gawa-gawa ng istorya. Kay lahat baya ng doon ni Papa need. May bayad baya, lahat ng gusto niya binibigay baya. Kung gastos lang yung isgutan, Diyos, grabe yung gastos. Buti na lang nga may nag-donate ng maraming pera sa kanya. Yung na-scam pag yun na money.
Ya, may nagbigay na naman si Ma'am Elsa. Ganun ba? High blood ko kay magpataka silang yaw-yaw. Na sa kalaki-laki ng gastusin doon sa lahat ng mga needs. Sabi niya kasi kawawa daw, lagi daw nabantay daw. Ganito ganyan, mga anak daw sana. Suko ko marites, nag-walk out ko. Sabi ko, huwag mong magpatakag yaw-yaw ka kay kuan, wala lagi ka. Di nila alam ba lahat ng kwento. Yung sabi ko, ang daming aso dito ay. Diyan ako enjoy na enjoy. Nagbabay-babay pa. Uy, friendly di ka dong. Oh, these people. Straw lang. Mayroon palang ano dyan, daanan sa likod, Then ay, kuan daw na. Ano sa gana, dira ma? Diversion. Diversion road. Ate. Alwan na ko'y tingog ti oy. Ter. Jakoy. Auntie Milay guys. Ito, maipakita mo si Auntie Ma. Itong nagkuan. Nag-help sa ako sa Thailand ba, Auntie Milay ba? Nagkatawa ni Jack Tio. Tining smile. Ha? Mimi, Mimi. Mimi, ay baliktad man din ni Ma. Mimi. Smile, Mimi. Smile, Mimi. Smile. Mukalit na magsipat. Mao lagi na yang gusto ma sa'yo siya igawas-gawas. Ta. Gawas ta. Jack, Ha? Tama, mabangga na masinaw para ba na ilang car. Ako'y nagtulog, Ter. Gaya tara na to, di ba mahilak? Bye-bye. Jack. Jack, bye-bye. Nanihilak. Wala naman. Wala na ko labanan. Laban anak ko. Where you go? Ha? Ay, ban ko. Ma, nihilak na ma. Hi. Mama lagi, oo. Tulog Oh, come, mama, only. Ano na siya mo? Ayun, Jack. Uy, si katawa, Ter. Jack. Mama, ra lagi daw iya. Tulog na si ER. Jack. Assist. Jack. Uy, Uy, tulog suko ka? man. Jack. Oh, Ay, masuko siya kaniundang ko. Uy, nang anak na si Karen. Gwapo kayong bibi. Dua ka buok. Isa ra. Di ko kalo. Jack, uy, naka-friends Jack, oh.